habang ganitong maliliit, madali pa silang subuin. Po. Kasi sila ay lumago na. Mahirapan na po tayo. Kaya yan, tiyaga-tiyaga lang po mga ka-farmers. At dahil sa nag-uulan na nga rin po ngayon, kailangan nating sumingit sa ulan para hindi po yung sobrang basang-basa ang lupa. At sa gayon din po ay mga damo ay madali rin pong mamamatay pagka ganitong pagka ganitong oras po tayo naggagamas kung wala pong ulan. Yan po. Madali naman pong tanggalin ng damo pagka ganitong maliliit pa lang. So, ganyan na rin po natin. Parang gamas, tabas, gano'n. At ito naman po, pag naputol, hindi na po yan makakatubo ulit. Yan. Yan lang po ang paraan ko po sa paggagamas mga ka-farmers. Itong okra, gagamasan na rin po natin para maabunuhan na po. Yan, tuloy-tuloy po yung ating paggagamas mga ka-farmers. Medyo umaambon-ambon na po ulit. Kailangan nating bilisan para hindi tayo abutin ng malakas na ulan. At maya-maya po sigurado mabagsak na naman yung malakas na ulan. Kaya kailangan nating magmadali. At yun pa mga farmers, natapusan na rin po nating linisan or tabasan ang ating pang mga tanim na dragon fruit. At maging yung tanim po natin na okra ay nalinisan na rin po natin. Yan po. Ito yung tanim po natin na dragon fruit. Yan po, nalinisan na po natin. Hanggang doon po sa dulo. Kaya maaari na po tayong mag-abono mga farmers. Yan po. At ngayon po ay medyo pumapatak-patak na rin po yung ulan. Yan po. At kahit medyo pumapatak-patak yung ulan, ay tutuloy na rin po natin yung pag-aabono po natin. Dahil sa kailangan na rin po ng ating tanim na dragon fruit na sila po ay maabunuhan dahil sa sila po ay kasalukuyang namumulaklak at may mga buko at bunga na po. Kailangan na po natin silang bigyan ng kanilang pagkain, mga farmers, pamagitan po ng pag-aabono. Yan po, ang ating mga tanim. Marami na po silang buko at bunga. Maging ang bulaklak. Kanya lang po, hindi maiwasan yung ganito. Yan, pagka ganito po ay hindi na po yan tutuloy dahil sa ulan. Ayaw din po niya ng sobrang ulan. At nalalanta yung kanya pong mga buo o yung kanyang pamulaklakan, mga ka-farmers. Yan, katulad po niyan. Yan, madali na pong tanggalin yan. Gayanin lang po natin. Tatanggal na po yan. So, ano na po siya, hindi na po yan tutuloy pagka ganito. Yan po. Basta pumula po yan, hindi na po yan tutuloy. Kailangan po ay manatili siyang green para yun po yung palatandaan na tutuloy po yung bunga po ng ating dragon fruit. Yan po, green po siya. Sigurado po yan na tutuloy yung mga ganyan po. Yan po, tayo po ay magpapatuloy na po sa ating gagawin na pag-aabono mga farmers. Yan po mga farmers ang ating pong i-aabono sa ating pong tanim na dragon fruit. Ito po ay triple 40 complete fertilizer. At ito naman po yung 0060. Yan po. I-mix po natin silang dalawa para ilagay nga po natin sa ating pong mga tanim na dragon fruit. Ayun po, i-mix na po natin silang dalawa. Itong dalawang fertilizer. Paghaluin na po natin. Ayun po, maaari na po natin ilagay sa ating pong mga tanim na dragon fruit. Ilagay natin po sa kanilang mga puno. At ibalik po natin dito sa ating nilagyan. Ayun po mga farmers, mag-aabono na po tayo. Ang unahin po muna natin, ito pong isang tubig na ito. Yan po, lagyan na po natin. Ikot lang po natin sa mga puno nila. Yan, ganyan lang po yung parang ko po ng pag-abono pagka ganitong umuulan. Dahil sa pag malimit po yung ulan, madali naman po yung matutunaw. O mga ka-farmers. At yung ating okra, mamaya po natin aabonuhan. Pagkatapos po nitong abunuhan natin yung ating tanim na dragon fruit. Yan, ganyan lang po. Nalagay lang natin sa mga puno nila. Tapos dito naman po sa kabila. Ito. Ay, lipat muna natin yung camera. Ito ilalagay natin ng abono mga farmers. Para sa ating okra, ito naman po yung ating abono. Ito pong 4600. Yan po.
Tinatawag din po nga urea. Yan po. Abono na po natin. Lagay lang po natin sa mga puno. Ito naman po yung hindi matakaw sa abono, itong okra. Yan po. Pag may kaunti, okay na po yan. Basta lagi lang natin lalagyan, linggo-linggo. Madali lang po lumago itong okra. Madali rin bumunga. Lalo na pagka ganitong nag-uulan mga kapamers. Mabilis pong bumunga yan ng okra. Dito naman po sa kabila. Lagay lang po natin sa mga puno. Ganyan lang po yung ating paglalagay ng abono. Lalagay lang po natin sa puno. At yan naman po yung madaling matunaw. Ito pong abono ito. Ito pong 4600. At tinatawag din pong urea. Yan. Natapos na po natin. Kunti lang naman po itong ating mga tanim na yan. Pero marami na po tayong nakuha dyan mga farmers sa ating pong mga tanim na yan. Pagka mga panggulay lang po at pang sariling gamit sawang-sawa na po tayo dyan. Nakakapamigay pa po. At yun po mga farmers, hanggang dito na po muna ulit at maraming salamat po sa inyong panonood. God bless po sa inyong lahat.